Sa puso ng Yangon, sa likod ng pintuan ng isang hotel room, may isang katahimikang nagtatago ng isang bagay na hindi maiisip ng kahit sino. Ang nangyari sa loob ay yumanig sa buong bansa at nag-iwan ng mga tanong na marahil ay hindi na kailanman masasagot ng buo. Ito ang kwento ni Ma Somyatwin, isang 23 anyos na babae na kinitilang buhay sa isa sa pinakamalupit at sinadyang paraan na maiisip. Oktubre 6, 2025, isang linggo ng umaga sa Yangon, Myanmar. Abala na ang mga kalsada, mga motorsiklong nagliliko-liko sa trapiko, mga tinderong sumisigaw para ibenta ang kanilang paninda, ang pamilyar na ritmo ng isang lungsod na unti-unting nagigising. Isang karaniwang araw lang sa pinakamalaking syudad ng Myanmar. Pero sa ikalimang palapag ng simpleng Beautyland Hotel, may isang bagay na lubhang mali ng araw na yon, Room 502. Sa labas, mukha itong ordinaryong kwarto lamang. Isang pangkaraniwang espasyo kung saan dumarating at umaalis sa mga manlalakbay. Wala namang ano pa mang kakaiba. Pero nang umagang yon, may napansin ng mga kapitbahay at mga nagdaraan sa ibaba ng kalsada. Sa pagitan ng dalawang outdoor air conditioning units sa ikalimang palapag, may nakalawit na asul na plastic na sako ng basura. Nakapatong ito sa makitid na platform sa labas ng bintana ng Room 502. Malinaw na nakikita mula sa kalye, exposed at makikita ng sino mang tumingala sa gusali. Hindi ito nakatago, hindi man lang itinupi o ikinubli. Nakabitin ito, malaki, matigas ang hugis at imposibleng hindi mapansin. Agad itong nakatawag ng atensyon ng mga residente ng Pabidan Township na naglalakad ng umaga na yon. May kung anong mali sa hitsura nito. Ang sako ay tila banat na banat sa isang malaking bagay sa loob. At ayon sa ilang nakakita, mas nakakakilabot pa ang dahilan kung bakit sila napahinto. May tila braso ng tao na nakalabas mula sa bag. Samantala, halos sabay na napansin din ito ng mga staff ng hotel habang umiikot sila para sa kanilang morning rounds. Maaaring sila mismo ang nakakita o napansin dahil sa ingay mula sa iba pa. Pero malino sa kanila na may napakasamang nangyari. Mabilis na kumalit ang balita sa paligid. Nagtipo ng mga tao sa lapas, nakatingala, nag-uusap, nagtuturo. Sa loob ng hotel, nagpapanik na ang mga staff habang may mga sunod-sunod na tawag na ginagawa. Ilang ulit na nagdial ng telepono para sa mga pulis mula sa mga residente at mula mismo sa hotel. Bandang 10:20 ng umaga, dumating ang mga otoridad mula sa Pabidan Township Police Station. Ilang minuto pa, tinawag na rin ang Criminal Investigation Department. Sinarado ang ikalimang palapag, nilagyan ng kordon ng paligid, at lahat ay pinatapi habang naghahanda ang mga investigador sa kung ano ang matatagpuan nila. Pagdating nila sa makitid na platapormang yon, sa pagitan ng air conditioning units, maingat nilang sinuri ang asul na bag at nakumpirma ang kinatatakutan nila. Nandoon ang bangkay ng isang batang babae. Isa ito sa pinaka nakakakilabot na krimen na nakita ng Yangon sa mga nagdaang taon. Nang mabuksan na ng mga investigador ang asul na bag, agad na lumitaw ang buong katakutan ng pangyayari. Maraming malalalim na saksak ang tinamo ng biktima. Basta ng dugo ang kanyang mga damit. Pero hindi lang ito ang ikinabigla ng mga veteranong opisyal. May kakaiba. May mga bahagi ng kanyang internal organs na sinadyang alisin. May laman sa kaliwang hita na tila inalis ng may katumpakan. Hindi ito gawa ng taong nagpadala sa galit. Hindi ito isang crime of passion. Ito ay planadong-planado. Isang uri ng karahasang tila isinagawa ng taong may sinusunod na imahinasyon o matagal nang iniisip na gawin. Maging ang mismong paglalagay ng bag ay may sinasabi. Tila may nagtangkang itago ang katawan. Inilalagay ito sa makitid na ledge kung saan maaaring hindi agad mapansin pero hindi rin tatagal bago makita. May mahinang amoy na nga na nagsisimula ng kumalat sa hangin, dahilan para mapansin ito ng mga tao. Sa loob ng Room 502, mas malinaw ang ipinakitang larawan ng sinapit ng biktima. May mga dugong bakas sa sahig at dingding na tila nagpapakita ng pag-aagawan o paggalaw habang pinapatay siya. May mga drag marks mula sa loob ng kwarto papunta sa balcony, sinyales na maaaring kinalatkad
o binuhat ang biktima bago inilagay sa bag. Maingat na nagtrabaho ang forensic team. Kinukunan ng litrato ang bawat sulok, kumukuha ng samples at iniisa-isa ang bawat pattern. Nakakita sila ng ebidensyang may nagtangkang maglinis. May mga marka malapit sa drain ng banyo. Sinyales na may gumamit ng tubig para hugasan ng dugo. Pero dahil sa sobrang dami ng dugo, imposibleng maitago ang tunay na nangyari. At ang higit na tumama sa isip ng mga investigador ay ang sinadya at maingat na pagplano ng lahat. Ang karahasan ang pag-mutilate bawat detalye ay nagpapakitang pinag-isipan ito. Tila may nag-practice pa nga sa isip kung paano ito kakawin. Pero sino siya at sino ang makakagawa ng ganito? Makalipas lamang ang ilang oras, nasagot ang unang tanong. Nakumpirma ang identity ng biktima sa pamamagitan ng kanyang mga gamit at digital records. Ang pangalan niya ay Masom Yatwin, 23 taong gulang lamang siya. Tubong Natalin Township sa rehiyon ng Bago, isang maliit at tahimik na lugar na malayo sa abala at bilis ng Yangon. Tahimik at pribado ang kanyang pamilya, ngunit kilala sila sa komunidad bilang mababait at maalaga. Pinalaki nila ang kanilang mga anak ng may pagmamahal at pag-asa sa magandang kinabukasan. Ayon sa mga kaibigan ni Masom Yatwin, maliwanag ang kanyang personalidad, determinado. May mga pangarap na mas malaki kaysa sa kaya ng maliit niyang bayan. Puno siya ng potensyal, puno ng buhay. Tulad ng maraming kabataang babae mula sa mga rural na lugar ng Myanmar, lumawas siya patungong Yangon para maghanap ng oportunidad at kalayaan. Gusto niyang bumuo ng mas magandang buhay sa malaki at magulong syudad. Payak ang kanyang pamumuhay, ngunit tila bukas sa kanya ang napakaraming posibilidad hanggang may isang taong kumitil sa lahat ng yun sa pinakamalupitan na paraang maisip. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga nakakakilala sa kanya na napakabait niya. Isa siyang dalagang higit pa sa nararapat kaysa sa sinapit niya sa room 502. Matapos makilala ang biktima, ibinuhos ng mga investigador ang buong atensyon sa paghahanap kung sino ang gumawa nito. Tumitiktak ang oras. Agarang tinanong ang mga staff ng hotel. May ilan na nagsabing wala silang napansin na kakaiba ng gabing yon o kinabukasan. Pero ang iba nang mas tanungin ay naalala nilang may nakitang isang binata at isang babae na pumasok sa room 502 noong gabi bago madiskubre ang bangkay. Para lang silang karaniwang magkasintahan na nag-check-in. Wala silang kapansin-pansin noon. Limitado ang hotel CCTV footage, ngunit napakahalaga ng mga kuha na meron. Nakita sa kamera si Masom Yatwin ang biktima na pumapasok sa hotel kasama ang isang binata noong gabi ng October 5. Para silang normal na magkasamang nag-check-in, walang kahina-hinala. Sa sumunod na footage, may isa pang babaeng dumating mag-isa sa hotel pagkatapos ng maganap ang pagpatay. At pinaka-importante, wala ni isang footage na nagpapakitang umalis si Masom Yatwin sa hotel ng buhay. Ang dalawang taong ito sa kamera ang kalaunay na kilalang mga suspect. Pero ang tunay na breakthrough ay nagmula sa digital evidence. Sinuri ng mga investigador ang cellphone ni Masom Yatwin at pinag-aralan ang mga huling mensahe. Ang natuklasan nila ay nakakakilapot. Nakontak ang biktima sa pamamagitan ng isang Telegram channel na kilala bilang Leader. Nakita sa mga mensahe na pumayag siyang makipagkita sa isang tao sa hotel. May isang lalaki na nag-alok sa kanya ng bayad kapalit ng tinatawag nitong entertainment o companionship, mga salitang kadalasang ginagamit bilang code para sa escort services o paid companionship. Hindi ito isang random na pagkikita. Pinili niya ang biktima. Nakipag-ugnayan sa paraang hindi madaling matunton at inalok na pumunta sa isang partikular na lugar kung saan pwede niyang isakatuparan ang matagal na niyang binapalak. Ang digital trail ang nagdala sa mga investigador direkta sa kanilang pangunahing suspect at mabilis na kumilos sa mga otoridad. October 7, 2025, mahigit 24 oras lamang matapos madiskubre ang bangkay, nagpatupad ang pulisya ng magkakasabay na raid kaibang township sa Yangon. Nakakagulat ang mga suspect ay mga kabataan. Sa Takita Township, pinalibutan ng mga otoridad ang isang bahay at inaresto ang 18 anyos na si Aung Kant Kiaozin
ang lalaking nakita sa CCTV footage. Kasabay nito, sinalakay din ng isa pang team ang isang lokasyon sa Bahan Township at inaresto ang kanyang nobya na naroon din, ang 18 anyos na si Maay Munaong. Walang tumutol sa pag-aresto at ang mga ebidensyang na-recover mula sa mga lugar na ito ay napakabigat. Sa bahay ni Aung Kyaw-jin, natagpuan ng pulisya ang damit na may mansya ng dugo. Nakalaunan ay tumugma sa DNA ni Ma Seo-my-twin. Natagpuan din nila ang mga sandata sa pagpatay, 2 bakal na kutsilyo na may bakas pa ng dugo ng biktima. May nakuha ring 3 cellphone, kabilang ang isang pag-aari mismo ni Ma Seo-my-twin. Dinala ang 2 kabataan para sa interogasyon at ang lumabas sa kanilang mga pahayag ay mas nakakatakot kaysa sa ano pa mang inaasahan ng mga investigador. Hindi itinanggi ni Aung Kyaw-jin ang anuman. Sa katunayan, inilakad pa niya ang mga investigador sa buong krimen, step by step at may nakakakilabot na antas ng detalye. Ikinuwento niya ang kanyang obsesyon. Sa loob ng maraming buwan o baka mas matagal pa, napapad siya sa mararahas ng mga video games at ang mga banyagang TV series na nagpapakita ng pagpatay, pagputol-putol, pagtatago ng katawan at iba pang graphic na eksena. Pinapanood niya ito ng paulit-ulit. Pinag-aaralan ng mga teknik ang mga kalaw, ang paraan ng mga fictional killers. Nahumaling siya sa mga imaheng ito hanggang unti-unti itong humalo sa realidad sa kanyang isipan. Dumating ang punto na hindi na sapat ang manood. Gusto niyang maramdaman, gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng pumatay, ng maghihiwa ng katawan, ng magtapon ng mga parte ng mga bangkay. Ginawa ng mga palabas na mukhang posible ito, mukhang kayang-kaya. Noong October 5, kinontak niya si Ma Seo-my-twin sa pamamagitan ng Leader Telegram channel. Nagpanggap siyang ordinaryong kliyente na naghahanap ng mababayarang entertainer. Nag-alok siya ng pera at pumayag ang biktima na makipagkita sa kanya sa Beautyland Hotel kinabukasan. Walang ideya ang biktima kung anong bangungot ang nag-ihihintay sa kanya sa room 502. Pagkalak pa lang ng pintuan, agad na inatake ni Aung Kyaw-jin si Maso. Hindi man lang siya naghintay. Ginamit niya ang 2 bakal na kutsilyong dinala niya, mga kasangkapang inihanda niya ng mas maaga. Alam na alam ang eksaktong gagawin. Brutal ang pananaksak. Sunod-sunod, malalim, walang tigil. At hindi doon nagtapos. Gaya ng mga eksenang paulit-ulit niyang pinanood, nagsimula siyang maghiwa. Tinanggal niya ang ilang bahagi ng laman loob ng biktima. Hiniwa niya ang laman sa kaliwang hita nito. Parang eksaktong ginaya, eksena kada eksena, ang karahasang nakikita niya sa screen. Ito ang sandali kung saan naging realidad ang kanyang pinapanood, kung saan naglaho ang pagitan ng entertainment at totoong pagtapos ng tao. Matapos iligpit si Ma Seo-my-twin, tumawag si Aung Kyaw sa kanyang nobya. Dumating naman si Maay Munaong sa hotel pagkatapos ng mangyari ang pagpatay. Magkasama nilang tinangkang linisin ang lugar. Pinunasan nila ang mga ipapaw. Sinubukan nilang hugasan ng dugo sa banyo. Nilagay nila ang katawan ni Maso sa asul na plastik na sako ng basura at binuhat ito papunta sa balcony. Inilalagay sa makitid na ledge sa pagitan ng 2 air conditioning units. Akala nila kaya nila itong itako o marahil hindi talaga sila nagmamalasakit. Napakadetalyado at nakakakilabot ang naging salaysay. Si Aung Kyaw-jin ay hindi man lang nagpakita ng tunay na pagsisisi habang iniimbestigahan. Para bang nagkukwento lang siya ng isang video game level na kanyang natapos. Walang emosyon, walang alinlangan, walang pagkabigla sa sarili niyang ginawa. Pero sino nga pa ang 2 kabataang ito? Paano nagagawa ng isang napakabatang tao ang ganitong klaseng krimen? Si Aung Kyaw-jin, 18 anyos lamang, ay inilarawan ng mga kapitbahay at kakilala bilang tahimik, mahiyain at panay-iwas. Isa siyang kabataang hindi napapansin, hindi nangkukulo, hindi nagiging outstanding. Wala na isa man sa mga nakakakilala sa kanya ang may ideya sa kung ano ang nangyayari sa loob ng utak nito. Natuklasan ng pulisya sa kanilang investigasyon ang ebidensya ng matinding pagkahumaling niya sa mga mararahas na banyagang TV series
at online games na may temang pagpatay, pagputol ng katawan at pagtatago ng bangkay. Ang kanyang browsing history, online activity at viewing habits ay malinaw na nagpapakitang nahulog siya sa obsesyon tungkol sa kamatayan at karahasan. At may isang bagay na mahalagang maunawaan dito. Milyong-milyong tao ang naglalaro ng violent video games at nanonood ng crime shows, ngunit hindi sila nagiging mamamatay. Hati pa nga ang resulta ng mga pag-aaral tungkol dito. May ilang nagsasabing may kaugnayan ang violent media sa pagtaas ng aggression, habang ang iba naman ay walang nakikitang malinaw na koneksyon sa totoong kriminal na pag-uugali. Karamihan sa eksperto ay sang-ayon na hindi sapat ang media violence para lumikha ng isang mamamatay. Kaya ang tanong, ano ang nagpaiba kay Aung Kyaw-Hsin? Ano ang nagtulak sa kanya na tumawid mula sa manunood tungo sa mismong gumagawa ng karahasan? Marahil ang sagot ay nasa kombinasyon ng iba't ibang salik. Isang perpektong bagyo. May mga palatandaan na nahihirapan siya sa mental health. May mga ulat din tungkol sa posibleng paggamit ng substances, bagamat patuloy pa itong iniimbestigahan. Ayon sa mga kaibigan, lalo siyang naging malayo sa ibang tao nitong mga nakaraang buwan. Maghapon sa bahay, naglalaro, nanunood, unti-unting humihiwalay sa tunay na mundo. Pero hindi sapat ang isolation at media consumption para maipaliwanag ang lahat. Ang paraan ng pagpatay sobrang eksakto, parang ginaya ay nagpapakitang may mas malalim pang problema. Isang kawalan ng kakayahang paghiwalayin ang pantasya sa realidad, isang tuluyang pagkawala ng empatsya, at marahil isang psikolohikal na kondisyon na hindi kailanman nasuri o nagamot. Sa paningin ng iba, normal lang siya, tahimik, ordinaryo. Pero sa ilalim ng katahimikan yun, may isang bagay na sira, marupok at mapanganib. Kung ang violent media pa ang nagpalala ng kanyang kondisyon o nagbigay lamang ng template para isakatuparan ang nasa loob niya, yan ay tanong na kahit ang mga eksperto ay hirap sagutin ng may katiyakan. Si Ma Aimon Aung, kapareho niyang 18 anyos at mula sa Bahan Township, ay ang kanyang nobya at kasabwat. Mas maliit ang papel niya, pero napakahalaga. Tumulong siya sa pagtatakip, kaya naging kabilang siya sa krimen. Maraming mabibigat na tanong ang bumalot sa kanyang papel. Napilit ba siya? Na-impluwensyahan ba siya ng nobyo? Natakot ba siya o kusang loob siyang tumulong? Isa rin ba siyang biktima ng parehong desensitization ng karahasan? Katulad ng kanyang nobyo, iniulat na mahilig din siya sa crime media at violent video games. Kung ito ba ang naka-impluwensya sa kanyang pagpayag na tumulong magtago ng bangkay, humawak ng patay na katawan o maglinis ng tuko, yan ay bahagi pa rin ng patuloy na legal na pagsusuri. Kaunti ang nalalaman ng publiko tungkol sa kanyang buhay bago ang krimen, ngunit kumakatawan siya sa isang bagay na nakababahala, ang lakas ng peer influence, ang mga desisyong nagagawa ng kabataan dahil sa relasyon, at kung paano ang takot o maling katapatan ay maaaring tumulak sa isang tao na tawirin ang linyang hindi sana nila tatawirin kung sila'y mag-isa lamang. Pareho sila na halos bata pa. Pareho silang gumawa ng mga desisyong sumira ng maraming buhay. Ang kay Ma Sumyatwin, ang kanyang mismong kinabukasan at ang kinabukasan ng kanilang pamilya. At ngayon, pareho nilang haharapin ang buong bigat ng Myanmar's justice system. Habang lumalalim ang investigasyon, ang Leader Telegram channel ay naging higit pa sa isang piraso ng ebidensya. Naging simbolo ito ng mas malawak na problema. Ang Telegram ay naging isa sa pinakasikat na platform sa Myanmar, lalo na mula noong kudeta militar noong 2021. Dahil sa magaan nitong content moderation at matibay na proteksyon ng anonymity ng mga users, naging napakaakit-akit nito para sa mga taong gustong magkaroon ng pribadong komunikasyon. Pero dahil din sa mga katangiang yon, naging kanlungan nito ng iba't ibang uri ng kriminal na aktibidad. Ayon sa mga investigator, ang Leader Channel ay tila gumagana sa isang gray area. Iniulat na tumutulong ito sa mga pagpupulong na may kinalaman sa companionship o iba pang bayarang serbisyo, mga uri ng transaksyon na umiiral sa legal at moral na alanganin. Katulad ng maraming sikretong online groups, gumagamit ito ng konting oversight at halos walang accountability. Ang anonymity na ibinibigay nito
ay napakahalaga sa plano ni Aung Kyaw-Jin. Nakuha niyang lapitan si Ma Soo-my-twin nang hindi ibinubunyag ang totoo niyang identity o intensyon. Nabigyan siya ng kakayahang magsuri ng posibleng target, gumawa ng mga ayos na plano at akitin ng isang tao sa isang partikular na lokasyon. Lahat ito habang nag-iiwan ng kaunting digital footprints. Ang Leader Channel, kahit hindi tuwirang nilikha para sa kriminal na layunin, ay nagbigay ng infrastrukturang nagpadali sa krimeng ito. Naniniwala ang mga investigador na dito unang nakakilala sina Aung Kyaw-Jin at Ma Soo-my-twin, isang digital meeting place na nagbigay sa kanila ng parehong anonymity at access. Bagamat walang opisyal na ebidensya ngayon na nag-uugnay sa Leader Channel sa iba pang mararahas na krimen, nagpabala ang pulisya at digital rights researchers na ang ganitong klase ng channel ay likas na mapanganib. Gumagana sila sa kadiliman, madali silang isara at muling likhain gamit ang bagong pangalan sa loob lamang ng ilang oras at halos imposibleng i-regulate ang epektibo. Ang Beautyland Hotel case ay muling nagpasiklab ng panawagan mula sa civil society organizations para sa mas malawak na transparency, mas maayos na content moderation at mas mahigpit na regulasyon para sa mga platform tulad ng Telegram sa Myanmar. Pero kung may mangyayari pang tunay na pagpapago, yan ang tanong na hanggang ngayon ay bukas pa rin. Naglabas ng pahayag ang mga opisyal na sinisiguro sa publiko na haharap ang dalawang sospek sa buong bigat ng batas. Patuloy pa rin ang legal proceedings sa Yangon Regional Court. Parehong sina Aung Kyaw-Jin at Ma Aung ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 302 ng Penal Code sa Myanmar at ang magiging desisyon ng paglilitis ay maaaring magtakda ng mahalagang president para sa kung paano hahawakan ng sistema ng batas ng Myanmar ang mga kasong may kinalaman sa kabataan, impluwensya ng mararahas na media at pagsasamantala sa digital platforms. Ang investigasyon ay kinilala bilang isa sa pinakakomprehensibong murder inquiry sa kasaysayan ng Yangon nitong mga nagdaang taon, kung saan ang forensic evidence, digital tracking at psychological assessment ay lahat nagkaroon ng mahalagang papel sa pagbuo ng kaso ng prosekusyon. Ang pagtapos kay Ma Soo-my-twin, 23 years old, ay yumanig sa buong Myanmar. Kumalat ang galit at pagkabigla sa social media habang nagtataka ang mga tao kung gaanong nagawang planuhin ng 18 anyos ang ganitong karahasan. At ang tanong na yon ay nagbukas ng mas malawak na talakayan tungkol sa kung ano ba ang humuhubog sa isipan ng kabataan ngayon. Ibinunyag ng mga investigador ang pagkahumaling ng isa sa mga salarin sa mararahas na media na nagpasiklab ng matinding pagtatalo kung ang mga pelikula, palabas at video games ba ay nakakapagpamanhid sa damdamin ng kabataan o kung ang tunay na problema ay ang kakulangan ng paggabay at suporta sa mental health upang matulungan silang maunawaan ang pagkakaiba ng fiction at realidad. Ipinakita rin ng kaso ang marupok na safety nets ng bansa, ang limitadong access ng Myanmar sa mental health care, ang stigma laban sa counseling at ang kapiguan ng seguridad ng hotel na nagpayag sa mga minor de edad na nagresulta sa krimeng hindi natuklasan hanggang kinaumagahan. Ang Beautyland Hotel sa 32nd Street ay isinara matapos ang natuklasan. Nakatikom ang mga pinto nito habang nagtatrabaho ang mga investigador at habang sinusubukan ng komunidad na unawain ang nangyari sa loob ng lugar na yon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sistematikong pagkukulang na ito ay naroon ang tunay na pagkawala ng isang buhay. Ang pag-alala sa kanya ay nangangahulugang pagtingin ng lampas sa karumaldumal na detalye. Nangangahulugan itong harapin ang katotohanang nabigo ang lipunan na protektahan siya. Nangangahulugan itong tanungin kung paano natin pinalalaki, ginagabayan at pinangangalagaan ng ating kabataan at paghahanap ng pag-unawa at determinasyon upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!